Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Reverendo Padre Danichi Voltaire Huy, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at lingkod na diakono, mga leyoso at leyosa, mga lingkod bayan at lingkod parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Isang bagong taong puno nagpagpapala sa ating lahat. Natitipon tayo ngayon bilang isang komunidad ng pananampalataya, hindi lamang upang pasalamatan ng Diyos sa mga biyayang natanggap natin noong nakaraang taon 2024. Tayo rin ay naririto upang magpasalamat sa Kanya sa biyaya ng isang panibagong taon, sa biyaya ng bagong kura paroko sa katauhan ni Father Danichi, at sa biyaya ng isang gabay at huwaran, ang ating mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina nating lahat, ang Birhen ng Soledad. Tunay na hindi madadaig ang Diyos sa kabutihan at pagpapala. Simula pa lamang ng taon ay buhos-buhos na ang kanyang pagbibiyaya. Ito ang maaari nating sandigan ngayong bagong taon at hubileo ng pag-asa. Ngayong taon 2025, kung kailan ipinagdiriwang ng simbahan sa buong daigdig ang Jubilee of Hope o Hubileo ng Pag-asa, tumunghay tayo sa ating mahal na ina at magpaturo tayo sa Kanya bilang saksi at huwaran ng pag-asa. Una, kababaang loob ang pundasyon ng pag-asa. Isang malinaw na katangian ng ating mahal na Birheng Maria ang kababaang loob.
nang magpakita ang anghel Gabriel sa kanya upang ipahiwatig ang plano ng Diyos, tumugon si Maria ng, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi." Nang awitin naman niya ang Magnificat sa tahanan ni Zacarias at Elizabeth, nagpuri siya sa Diyos. Sabi niya, "Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin." Bagamat pinagpala siya sa mga babaeng lahat, dahil napili siyang maging ina ng anak ng Diyos, nanatili ang kanyang pagkilala sa sarili bilang isang hamak na alipin ng Panginoon. Kaakibat ng pag-aming ito ay ang pagkilala at pagtatampok niya sa Diyos bilang Diyos ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang kababaang loob, ang kondisyon ng posibilidad ng anumang pag-asa. Kapag tayo ay nagpapakatotoo sa ating mga sarili bilang mga likha, lingkod at anak ng Diyos, kinikilala natin na siya ang lumikha, ang Panginoon at ang ating Ama. Dahil dito, maaari nating isuko ang bigat ng ating mga pasanin sa kanyang pag-ibig, karunungan at kapangyarihan. Subalit, kapag tayo'y nagmamataas at nag-iisip na kaya natin ang lahat, hindi maisisilang ang pag-asa sapagkat wala tayong ibang inaasahan kundi ang ating mga sarili. At alam natin sa ating karanasan na dito natin natatagpuan ang kabiguan. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina na napakahalaga ang mapagpakumbabang disposisyong ito upang maamin ang ating pangangailangan sa Diyos at sumandal sa Kanya na bukal ng lahat ng pag-asa. Ikalawa, pagdudulot ng pag-asa sa kapwa. Dahil nagtiwala siya sa mga sinabi ng Panginoon at nakita niya ang katuparan ng mga ito, naging matatag sa pag-asa si Maria at naging tagapagdulot din ng pag-asa sa iba. Sa kanyang pagdalaw at paglilingkod kay Elizabeth sa huling 3 buwan ng pagbubuntis nito, sa pagpapakita niya sa sanggol na si Jesus sa mga pastol at sa kakapusan ng alak sa kasalan sa Kana, nagdala si Maria ng pag-asa sa nangangailangan ng tulong at may kasalatan. Sa kanyang propetikong pag-aawit tungkol sa mga pagbabaliktad na idudulot ng paghahari ng Diyos, nabigyang pag-asa rin niya ang mga aba at kapuspalad. Ang kanyang pagsama sa mga takot na alagad sa kanilang pagtatago matapos nang mamatay si Jesus, si Maria ay naging bukal rin ng pag-asa para sa kanila. Sa lahat na ito, dinala niya ang presensya ni Kristong nagbibigay pag-asa sa gitna nila. Mga kapatid, maraming nawawalan ng pag-asa sa ating paligid. Yung iba ay malapit lamang sa atin at makakapiling pa natin sa ating tahanan. Kung paigtingin lamang natin ang ating pakiramdam at kamalayan, makikilala natin silang unti-unting kinakain ng mga takot at pangamba sa buhay. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina na sa pamamagitan ng ating pagtulong at paglilingkod, ng ating pagsasalaysay at pag-awit ng mga kamanghamanghang gawa ng Diyos sa ating buhay,
at ng ating pagsama sa kanila sa madidilim na yugto ng kanilang buhay, may paparamdam natin ang presensya ni Jesus sa kanila na magdudulot sa kanila ng pag-asa. Ibinabaghagi ng taong nakamalas na maasahan ang Diyos sa anumang kalbaryo, ang mabuting balitang ito sa iba. Ikatlo, matatag na pagtindig sa pag-asa. Sa Ebanghelyo ni San Juan, makikitang nakatindig si Maria sa paanan ng krus ng kanyang duguan at nagdurusang anak. Isa lamang ito sa 7 at higit pang dalamhati na parang balaraw na tumarak sa puso ng ating mahal na ina. Paano niya ito nagawa? Paano siya nanindigan sa pag-asa sa harap ng mga krus ng kanyang buhay? Sa pagbubulay-bulay ng lahat na ito sa kanyang puso, natagpuan ni Maria ang Diyos na nagtataguyod at nagbibigay lakas at pag-asa. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating mahal na ina na hindi laging madaling kumapit sa pag-asa, lalo na kung binabayo tayo ng sunod-sunod na bagyo at pagsubok sa buhay. Subalit ibinabahagi rin niya na ang taos at lagiang pananalangin ang kanyang naging sikreto. Ang pagkikipagniig sa Diyos ang siyang magpapaningas sa ating pag-asa. Kapag naputol na ang ugnayang ito, doon magsisimula ang pagdududa at pagkawala ng loob. Subalit, habang umuwi tayo sa ating mga puso upang katagpuin ang Diyos, ang ating sumbungan, sandigan at lakas, kakayanin nating akyatin ang anumang kalbaryo patungo sa pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tapat sa Kanya. Father Danichi, isalob mo ang mga aral na ito mula sa ating mahal na ina upang hindi ka mawala ng pag-asa sa bago mong ministeryo. Magpakumbaba ka at kilalanin ang pagiging Diyos ng Diyos. Magdulot ka ng pag-asa sa iba, lalo na sa mga pinakamaliliit, naghihirap at nagdurusa sa iyong parokya. At lagi kang manalangin kasama ng solidad sa espiritu ng solidad, upang malaman mong hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ay ina rin ng simbahan. Makinig tayo sa kanyang mga aral at tumulad tayo sa kanyang halimbawa upang ang ating pagdiriwang ng Hubileo ng Pag-asa ay maging mas malalim at makabuluhan. Ang langit na pangako ng kanyang anak, ang kanyang inasahan at nakamtan. Hindi siya nabigo sa kanyang pag-asa. Magtiwala tayong kasama natin siya sa ating lakbay pag-asa. Nuestra Señora de Soledad, ipanalangin mo kami. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony, yung mga nasa labas dyan, kaway naman kayo, magandang umaga. Magandang umaga sa nasa orchestra. Yan, orchestra po ito. Yan, yung mga nandito, orchestra. Magandang umaga po. Sa pagkakataong ito, nais ko munang pasalamatan ang ating butihing kardinal, ang ama ng Arso, Bispo ng Maynila, Archbishop of Manila, Your Eminence, Cardinal Jose Advincula, maraming salamat po. Salamat po sa pangunguna ng banal na misa para sa kapistahan ng ating mahal na ina
Nuestra Señora de la Soledad. At maraming salamat din, Cardinal, sa pagtatalaga po sa akin na maging bagong kura paroko ng ating parokya. Maraming salamat po. Meron kami pong munting handog po sa inyo, Cardinal, para po hindi nyo po kami makalimutan. Isang imahe po ng mahal na inang Soledad. At tinatawagan ko, syempre, si Nanay Ising. Kilala nyo po siya, Cardinal, hindi po ba? Nanay Ising, samahan nyo po ako na ating bigyan ang ating Cardinal ng imahe ng mahal na Soledad. Ganon din po, nais kong pasalamatan ang lahat ng ating mga panauhing pari. Lahat po ito ay mga malalapit po sa akin. Unahin ko na po si Reverend Monsignor Bonglo. Salamat po, Mons. Mons, kung natatandaan mo, 15 years ago, una akong dinala ng aking parish priest sa LMI. Si Monsignor Bonglo during that time ay rector ng seminaryo. Hinihikayat niya akong pumasok sa LMI kasi Chinese din daw sila. Kaya iba man ang nangyari, Mons, 15 years after, parish priest na po ako. Maraming salamat po, Mons. Huwag ka mag-alala, Mons. Meron po kaming isang server dito, kapalit ko papasok sa LMI. Yes, si RR kilala. Okay, Mons. Pasalamat din po ako kay Reverend Father Douglas Badong, ang dating kura paroko ng ating parokya. Si Father Douglas. Salamat si Father Douglas, kaibigan ko mula sa seminaryo hanggang sa Quiapo hanggang ngayon. Father Douglas, maraming salamat sa nasimulan niyo po dito sa ating parokya. Makakaasa kayo na pagpapatuloy natin ang lahat ng mga programang nasimulan ni Father Douglas. Maraming salamat, Father Douglas. Ang aking batchmates, Father Arnel Calata and Father Mark Balderrama. Si Father Jonathan po ay busy po sa Quiapo ngayon, kaya po sila muna ang aking mga panauhin po. Maraming salamat, mga classmates. Si Father Jobs, maraming salamat. Kaibigan ko pong pare mula sa Agustinian. No? Ganon din, salamat din po, Father Miko. Father Miko, maraming salamat. Secretary ni Cardinal. Siyempre, ang aming Lodi sa kabataan, pagkabata, si Father Rico Garcia, ang ating MC. Maraming salamat po. Si Father Mike Calao ay teacher ko po sa seminaryo. Father Mike, maraming salamat, Father. Siyang parish priest po ng San Juan Pinaglabanan. St. John, tama. At ang aking dating kura paroko sa Ermita Church, ang Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, Father Lito Villegas. Father, salamat po sa pagbibigay ng halimbawa para maging kura paroko. Maraming salamat po. At ganoon din po, nais kong pasalamatan ang ating mass sponsor para sa araw na ito, ang Alcober family. Maraming salamat. Solidad clap para sa ating mass sponsor. Andito rin po ang aking pamilya, aking mga kaibigan, ang aking mga naging kaibigan sa mga dati kong parokya. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Magmula po sa Santa Mesa, sa Quiapo,
hanggang sa Ermita, maraming salamat po sa pakikisama po sa akin sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. Magdadalawang buwan pa lang po ako, eksakto sa sa January 3, pero ang haba na at dami nang nangyari. Parang isang taon na sa dami ng activities na nung dinatnan ko, kaya nagpapasalamat ako sa ating PPC sa pangunguna ni Badad. Maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi pa tayo tapos hanggang piyesta pa ng Santo Niño ito. Meron pa, papahinga lang tayo ng kaunti, meron pang traslasyon kung saan susungaw ang ating mahal na ina at meron pa tayong pagdiriwang din ng Santo Niño. Kaya mahaba-haba pa ang ating pagdiriwang. Maraming salamat dahil hindi kayo napapagod. Maraming salamat sa inyong kasipagan, sa lahat ng mga ministries. Hindi ko na rin po kayo isa-isahin. Baka may makalimutan ako, may magtampo. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, gaya ng lagi, pagkatapos ng misa, okay, maingay. Maririnig na sa barangay. No? Imbitado po kayo lahat para sa salo-salo. Hinihinaan ko, dinig tayo sa barangay, baka pumunta sila sa mesa, hindi nagmisa. No? Pero lahat po kayo imbitado po. May konti po tayong salo-salo dito bilang pagdiriwang po ng ating Kapaskuhan at bagong taon at syempre ng ating kapistahan. Maraming salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat, maraming salamat sa ating patrona, ang ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Soledad. Salamat, mahal na ina, at gabayan mo po kami. Magsitayo na po ang lahat.